Mga kaibigan, tawagan niyo naman ako over 8326171. May tao sa kabilang line. Take note mga kaibigan ha. Yung ating caller nasa Caribbean Island. Hello? Hello. Hi, Marie Chris. Hi, Papa Zach. Good evening po. Nasaan ka ngayong gabi? Umaga po ngayon dito. Nasaan ka ngayon? Where are you right now? At the office. I mean, what country? British Virgin Islands. Wow. Mga kaibigan, Virgin yung island. So, ano ka sa Caribbean Island ka ngayon? Apo. Oo nga, kakainis. Ikaw yata yung pinakasosyal kong caller. Malapit po kami sa Barbados. Di ba po sabi niyo gusto niyo magpunta doon? Barbados? Gusto mo pumunta ron? Ayon sa sa mga scientific community, ang Barbados daw ang it's the edge of the world. Sabi lang. Kami din po. Di ba dun yung dun nagaling si Rihanna? Tama ba? Alright. Uy, pwede ba makitulog sa bahay mo pag nagpunta ako dyan? Sure. Sure, arte. Ilan ang case ng sure? Libre accommodation mo dito, Papa Jack. Hindi ko lang sagot ang airfare, Uy, sagutin mo na. Mura lang naman. Kaya lang 2 days po kasi yung biyahe papunta dito. So. Wow. Ang linaw ng linya mo, ha? Ay. Okay, welcome to TLC. Kailan nga ba nag-umpisa makinig sa akin? Last year po. Kasi pag nagising ko yung program niyo, pag inaantok-antok na ako ng mga tanghali. Ano na? Kasi po baliktad yung oras ng Philippines sa amin. So, wow. It's 10:20 morning ng Thursday. Kailan ka pa nandyan? 2 years ago. So siya. Anong work mo daw? Sabi ni Katrina Golfo. Auditor po. Auditor. Sensya ka na, ha? Oo. Kasi, siya kasi yung, yung bossing ng aming sister station. Oo. Gusto niya malaman. Kasi mahilig siya mag-travel, baka makitira to sa inyo. Okay lang, sure. Sure. Ilan ang age and sure? Na-joke lang. Grabe, tuwa po at nakatawag ako. Kahit long distance. Nanunumbat ka ba? Ay, hirap mo kapasok. Alright, Marie Chris. Kahit pala nasa abroad, may love problem ka rin, no? Oo nga po eh. May problema ka, gusto mandamay. Sige ko. Opo. Kwento mo sa akin, dali, go. Ayun, bali, meron po akong boyfriend. So, long distance relationship. Actually po, bago ako umalis ng Philippines, parang hindi pa po kami ganun katagal, mga 3 months. Although matagal na po kaming magkakilala, pero yung time na sinagot ko siya is like 3 months before ako umalis. Kasi po, yung offer po sa akin dito, biglaan siya. So, bigla kang umalis? Ano ba? Kasi may-break na po ako noon. Kasi hindi ko po alam na mag-proceed yung application ko dito. So, hindi ko po siya ina-expect na matatanggap ako. Alright. Okay, sa madaling sabi, umalis ka ng Pilipinas na kayo? Alright. Gaano katagal na kayo before ka umalis ng Philippines? 3 months. 3 months. Kamusta na kayo ngayon? Actually, yun nga po kasi feeling ko nagbabago na siya. Nagbabago na siya. Kamusta ang communication in that, throughout 2 years? Yung first year po, mutual. Tatawag po ako, magte-text, sabihin po gano'n, mag-usap kami sa Skype, YM. Pero, simula po, I think, last year, parang hindi na po gano'n na parang ako na po lagi yung gumagawa ng paraan para mag-reach out sa kanya. Although, lagi naman, sinasagot naman po niya yung pag nagte-text ako ng vlog ko, pero yung effort po, sa akin siya lagi nanggagaling. Ganon. Una-una, kasi pag ganyan malayo, ito paprangkahin na kita, ha? Pag ganyan kasing malayo, ang effort kadalasan ay tawag, tama? Opo. At alam mo naman na pag nasa Pilipinas, kamahalan pang tawag sa'yo. So, wag mong bilangin na lagi kang tumatawag kasi parang sana given naman kasi, ewan ko lang ha,
mas understandable kasi na ikaw yung laging tatawag kasi mas mura sa yung gawin yun. Actually, hindi na. Sorry. Ito. Ano? Actually, hindi ko naman po na-expect na lagi siyang tatawag. Kasi nga po, alam ko naman po yun. Kasi, first of all, accountant naman po ako. So, alam ko naman po yung cost nung pagtawag niya. So, mas gusto ko po siya na kahit at least sa chat, sa text, yung mga ganun po. Kasi yung tawag, okay lang po sa akin kahit ako na yung tumawag. Ang ibig mo sabihin, gusto mo ramdaman yung presence niya sa paraan pa pwede niyang gawin na hindi naman kailangan gumastos. Halimbawa, Facebook, kanya kung, diba? The last time na tinanong mo siya, mahal ka pa kaya niya? Sabi po niya. Pero hindi mo maramdaman? Hindi ko lang maramdaman. Hindi ko lang dahil malayo ako or... Ayan. Hindi po. Kailan ka ba uwi dito? Uwi po ako ngayong May. Oh, uwi ka na pala eh. Pwede bang pero magre-renew pa po ako dito, so mga 1 month lang po ako dyan. Ayan. Pwede ba May, hindi kita, May. May pala yung buwan. Pwede ba Marie Chris, hindi kita payuhan? But instead, kasi, kumbaga, wala namang magiging sense yung payo ko sa'yo kasi on May, magkikita na kayo, pwede nang settle yung bagay-bagay. Diba? Ayoko kasi... Actually, isa nga rin po yun eh. Actually, last December po, umuwi po ako. Kaya lang, siya naman po yung wala. Nasaan siya? Nagpunta po siya ng ibang country. Alright. Kasi nandun po yung family niya. Na parang, syempre po, kami po kasi dito, kapag uwi kami ng Pinas, parang months ahead, bibili na po, bago po yung scheduled na uwi namin, bibili na po kami ng ticket. Ganun. So, teka lang. months before, Alright. bili na po kami. Okay. So, sinabi ko yung sa kanya noong 2009. Alright. Tapos, lamang ko uwi ako ng December, July, may ticket na po ako. So, alam niya na yon. Okay, November, sabi niya, punta daw siya dun sa country. Marie Chris. Apo? Stop, okay. Sorry. Alright, ganito, Ana. So, let's not deal about what happened last December. Hindi kayo nagkita. So, it's not valid na ayusin yung problema ninyo last December kasi wala naman kayo parehas para magkita. Tama? If we deal, ano yung nangyari ng December, it wouldn't make any sense kasi wala naman magaganap. Nangyari na yan, di ba? So, this coming May, magkikita kayo. Yun ang plano. Tama? Sana. Tama. Sana. Okay? Alright, sa madaling sabi, whatever advice I can give you now will be irrelevant pag dumating yung May kasi mag-uusap naman kayo ng personal. Kasi I don't want you to come up with any decisions, malalaking decisions ngayon, di ba? Kung pwede naman kayo mag-antay ng May para magkita. But, eto, here's one thing I can do for you. Okay lang? Okay. Alright. The only thing I think na maganda gawin ko para sa'yo is give you the opportunity na magsabi kung ano nararamdaman mo sa kanya, baka nakikinig siya. Can we do that? Actually, I doubt to nakikinig siya, but I will take the opportunity. If you say his name, malamang, marami chismosa rito, aabot yan sa kanya. Sige na, anong full name niya? Po. Name niya po, Alex. Ninyo Alex? Alex po, Alex. Alex Ninyo? Hindi po, Alex lang. Asan galing ninyo? Ay, wala po. Name pala. Okay, Alex. Alex ano? First name na lang. Paano makakarating sa kanya? Wag niya, sikat po yung apelido niya eh. Baka yung pagkama lang. Tell me, go ahead. Alin po? Alex ano? Cresano? Vargas? Alex Vargas? Artista ba siya? Mukha lang artista. Wow. Alright, Alex Vargas. Taga-saan siya dito sa Pilipinas? Quezon City. Quezon City. Ako nakaantabay siya. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Sana. Alex, kung nakikinig ka man, first of all, gusto ko mag-thank you kasi kahit meron tayong mga misunderstandings the past 2 years, andyan ka pa din. Tsaka kahit
medyo busy ako sa work at malayo ako sa'yo, eh, hindi mo pa din ako, hindi ka pa rin naghanap ng ibang kapalit. Although alam ko sa nature ng work mo, Ano ba work niya? graphic artist. Okay, bakit naman maraming babae sa work niya? Kasi po sa isang sikat na advertising company po siya. So, Ganon? dun po siya sa publishing, nag-publish ng FHM. So, iniisip mo na kalaban mo yung mga models ng FHM? Hindi naman po. Wala naman po ang laban doon. Hindi, kasi parang yun ang implication nun eh. Di ba? Hindi, I mean, para po sa akin, kahit madaming puso sa paligid, eh, nagpapasalamat ako sa kanya kasi Good. nilalayuan niya. Tama. Yun. So, kahit, yun po. Tapos, gusto ko din mag-sorry kasi wala ako sa mga times na kailangan niya ako. At yung kaya ko lang ibigay sa kanya is emotional support. Dahil nga po, mahirap. At sana din po, kung nakikinig siya, nalaman niya po na mahal na mahal ko po siya. At umaasa po ako at darating yung time na magkakasama po ulit kami. At alam naman po niya na nandito ako para sa family ko, para sa future at sa family ko. Kasi po alam naman niya na galing po ako sa mahirap na pamilya. Kaya goal ko po talaga mabigyan mo sila ng stable na buhay. Kaya alam ko pong naiintindihan niya na kaya ko ito ginagawa. Hindi lang po para sa sarili ko, kundi para sa mga taong mahalaga sa buhay ko. Thank you so much, candidate number 1. Alright, turn to your left now. And to your left. To your left again. And now, face the judges. Papa, schoolmate tayo. Alam ba? Sa PUP din ako nag-graduate. Pang Miss Universe yung statement. Ano budget? Alright, Marie Chris! Pasensya ka kung ayaw kong pag-isipan, bigyan ka ng payo kasi ayaw ko maapektuhan pa kita. I know na mag-uusap kayo on May. Magkikita kayo. So, alam ko na pag nagkita kayo, you will know what to do. Diba? Kasi kung distance, kasi kung titignan mo sa inyong dalawa, ang problema ninyo, distance, alright? That's the only thing, that's the only thing prevailing, yung mga bagay-bagay na pwede niyong gawin for each other. Tama? Opo. And on May, that problem, yung distance na yan, will be gone. Kasi magiging magkasama na kayo. So I assume na walang problema on May. Alright? Ano na? Sana nga po. Alright, so ang worry ko lang, sana lang you try to hold on up until May para at least pagdating mo ng Pilipinas, diba, we will be glad that you will be coming around, alright? Mag-usap kayo ng masinsinan, planuhin nyo kasi pag ang samahan ay long distance, dapat talaga planado. Yun exactly what to do, di ba? Nag-usap na kayo pag ganito ang sitwasyon, eto gagawin natin. Although, sabi nga nila, you play it by ear. Laging ganon, di ba? You cannot plan for a happy relationship, di ba? You just play it by ear, tama? Opo. Actually po kasi ang hirap lang is medyo prone to misunderstanding. Lagi naman yun. Sobrang patient. Marie Chris. Opo. Oo. Na pag nag-away kayo, madaling magbaba ng phone, madaling hindi magparamdam, madaling mag-offline. Oo, yes. Kasi, Marie Chris, pag magkalayo ang dalawa nila lang, ang awa is a form of communication. So, pag nag-aaway kayo, you're just communicating actually. Ang critical doon, wag niyong hayaan yung mga maliliit na away will be the reason para maghiwalay kayo. Naintindihan? Salamat sa pagtawag, Marie Chris. Magandang umaga sa iyo dyan. Magandang umaga sa iyo dyan. English ba? Good evening po. English ba salita dyan? English? Apo, English. Okay. Goodbye. Thank you so much for calling.
Thank you din po. Good, Thank you. good morning Bye. sa iyo dyan. Good morning sa iyo dyan. Good night. Alright. Thank Mga kaibigan, that was Marie Chris from the Caribbean Islands. Social, ano? May caller tayo from abroad. Diba? Makapunta nga dyan. Malapit daw siya sa Barbados. Yan. Actually, I'm very fascinated with Barbados. Gusto makarating doon. It's the endmost part of the world, sabi nila. Yung daw ang dulo ng mundo. Barbados. Sabi lang naman, chismis. Wow, social, sabi dito. Papa Jack, first time ata na may caller ka na ibang bansa. Hindi, lagi na po yan. Hindi po siyang first time.